Mga local government units, developmental partners, ng civil society organizations, gilalauman nga magiging madagmit na nga diri na madidilatar ang paghatag hustisya mga kabataan nga nabibiktimahin pangabuso sexual, online man o diri. Ginagatan alkalde ang mga biktima nga pwede mag-report sa ihabuhatan o City Social Welfare and Development Office. Tikang Hapiay Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda ha-8. Catbalogan City nag-organisahin cave mapping training para sustainable ecotourism. Adin detalye kan April Joy P. Basierto, Northwestern Samar State University intern, han PIA Samar. Ginpahigayon tikang ika-16 tubtub ika-19 han Pebrero ang cave surveying and mapping training dinhi ha Catbalogan City. Panuyo hini nga training in may pakita kung paanan o mapapalambo ang ecotourism. Pinaagi han siyensya nga maupay nga pagdumara han natural nga rekurso. Ang aktibidad in gin-organisar han Catbalogan City Tourism Culture, the Arts and Information Office. Sumunod ini ha cave reconnaissance han Hulyo 2025 nga nagkumpirma hin 24 nga kuweba ha Barangay San Andres, Tuturing, Lobongan, Kagutian. Sumalakan Ricky Bautista, Tourism Receptionist 2 ha Catbalogan City Tourism Office, ini nga ira aktibidad in naging posible mahuman magsumat ang mga opisyalhan barangay nga damuan kuweba ha syudad. Tourism is hanapin ito, i-verify at tingnan kung gaano kalaki or kung alin dito yung pwede for ecotourism purposes. Ano yung mga pwedeng i-develop, ano yung pwedeng i-promote. Upod ha training ang teorya, actual nga cave exploration ngan pagproseso han datos pinaagihin digital nga mga instrumento. Ha Barangay Kagutian naghimo ang mga partisipante hin digital maps tika nga ira mga sukula sulod han kuweba. Ang resource person nga hi Michael Vincent Cuevas nagsiring nga damupan kuweba nga waray maklasify. Ang mga natuduan nga lokal nga grupo pwede na maghimo hin assessment sunod ha national standards. For this trip is most of the caves or all of the caves in Catbalogan City are not yet classified. So this initiative of the local government unit is part of the training for the community to strengthen their skills in which they can contribute to the cave assessment and classification of each caves. May 19 nga partisipante lakipan community guides, mga representante han lokal nga gobyerno, environmental groups, nga DNR Senro, Catbalogan, and bumulig han training. Para kan Jocelyn Curillo han DNR Senro, Catbalogan, naghatag inihin bag-o nga pananaw ha turismo. Actually, for this training, it opens up na more sa akin, what they call this new learnings. Kasi I've never known that this is very technical. So with this kind of training, yun nga, I realized na I still have a lot of things to learn. Yun, sa mapping and then specifically sa cave mapping. Tikang ha PIA Samar, April Joy Basierto, NWSSU intern, ini iyo agenda ha utso. Baybay City andam imprenti and cultural, culinary ngan ecotourism parahan cruise ship tour package. Ang detalye gahatag ni Alit Reyes san PIA Leyte. Andam nga imprente han LGU han Baybay City and ira culinary, heritage ngan cultural tourism para interesado kay iglakipan nila mga tourism sites sa mga cruise destinations. Ini mahuman nga ikonsiderahin usa nga French cruise ship ang syudad han Baybay nga mahilaki pa ira tour package ang mga tourist destinations han Baybay. Sumalakan Baybay City Mayor Jose Carlos Cari, kakaibahan turismo nga pwede maihatag ganira syudad kumparahan kaudgan na nga mga white sand beaches nga nature tripping. Lakipan mga tourism sites nga kakaparayon Baybay amon ira mga heritage churches, ang Lintaon Peak, mga kadaan nga balay, 16,000 blossoms nga lakip pa han ira magkalain-lain nga pagkaon nga naging panurundon tikang pahan una nga panahon. They were mentioning about trekking sa Mount Pangsugan, places na gusto nila yung nature talaga eh. So sabi ko, marami naman dito. So aside from the mountain, pwede siguro sa island, ang culinary natin is always included. So, i-custom tailor naman yan sa guest nato. Ang nag-handle sa guest is Conan. So, iya giuna ang probable destination.
Ang prestigiyoso nga Compagnie du Punon, usang French luxury cruise line ay nagpahayag ng interes nga naging panginano ini nga mga ginopreser nga tourism sites and baybay agud nga mahilakip hayra alternative cruise destinations. Siya nga Philippine Information Agency Leyte ni Alit Reyes, EU Agenda Ha-8. Gipangunahan sa provincial government abiliran ang paglunsad karong adlaw Pebrero 25 sa ceremonial parade sa Alima sa Kinayahan. Usa ka province-wide Green and Green Day nga nagtumong sa paghiusa sa tanang biliranon ug mga ahensya sa gobyerno alang sa mas lig-on nga pagpanalipod sa Kinayahan, aksyon batok sa climate change ug sa mas malungtarong kalambuan. Sumala ni Governor Rogelio G. Espina dili lamang kini usa ka paglunsad sa programa apan usa-usab ka pagtigom sa naghiusang determinasyon sa mga biliranon sa pagpanalipod, pag-amping ug pagpalambo sa Kinayahan nga naghatag og kinabuhi, nagsuporta sa atong mga komunidad ug nagbilin og bililhon nga panulundon para sa umabot nga henerasyon. Today, we gather not only to launch this program, but to affirm our shared commitment to protect, preserve, and nurture the environment that sustains us. Gidugang pa sa gobernador nga pinagi sa Alima sa Kinayahan di lang kita nagtanom ug mga kahoy naghimo usab kita og proteksyon, kalig-on ug paglaom alang sa matag biliranon. Through Alima sa Kinayahan, we are not merely planting trees. We are planting protection, resilience, and hope for every biliranon. Nagpahayag usab og suporta ang 8 ka mga mayor sa probinsya pinaagi sa ilang mensahe alang sa programa o sa panginahanglan sa pag-amping sa Kinaiyahan. Apil sa kalihukan ang symbolic pledge of commitment nga gitawag og kalayo sa Kinaiyahan sa mga provincial o municipal officials, ang pagtanom sa paglaom sa tanan nga 132 ka punong barangay ug ang pagbutang sa handprint sa Alima handprint wall sa mga opisyal o representante sa national government agencies o nagkalaing-laing sektor sa probinsya sa biliran. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Pinoy Secretary, kini ang inyong agenda Ha-8. Baybay City PNP andam na Ibra 2026. Adan report ni John Lloyd Gacosta, Liti College's intern han PIE Leyte. Nakalatagnahan Baybay City Police Office ang ira paghatagin seguridad para han panagbalayan syudad han Baybay han Ibra Amit 2026. Sumalakan Lieutenant Colonel Dexter Idilio, hepehan Baybay City Police, nga diri pa man pagtikang inakisumpayan na Raha Leyte Police Provincial Office para hin kadugangan nga pwersa agud magmanman han makalinlain nga lugar han syudad hilabi aton mga playing venues han balloting areas. Nahisabutan nga por lo menos 300 nga kadugangan nga ihapin kapulisan ang nagpapadara sa syudad han Baybay como augment force. Kailangan nating tutukan. So, every event, kung saan gaganapin yung mga sport competition, yung billeting. So, meron tayong respective personnel na i-deploy, may team leader, mag-check para nandun talaga yung tropa natin. So, meron din naman yung mga personnel yung city. So, mga barangay officials, coordinated na rin yan, sir. So, alam nila kung gaano kabigat, gaano ka-importante para ma-survive natin, maiahon natin yung walang insidente, yun ang target natin, sir. Mai-host natin ang maayos yung mga bisita na paparating. Inbabana-bana nga 25,000 ka mga atleta, delegado, ngan mga bisita nagtitikang ha mga probinsyahan sinarangan Visayas ang magkakaabot ng syudad han Baybay para han paisan-isan han Ibra 2026. Tikang ha Philippine Information Agency, ini John Lloyd Acosta, Leyte College's intern, ini ang iyo agenda Ha-8. Bamboo Projects han People's Organization han mga barangay han Maasin City, gimpondohan han DOST ngan suportado han mga national government agencies. Adin detalye kan Bong Pidalino han PAA Southern Leyte. Ang Young Innovators for Sustainable and Environmental Development Association, YESIDA Producers Cooperative sa Barangay Lunas, Dakbayan sa Maasin, nakaangkon og ayudang salapi gikan sa Department of Science and Technology, DOST. Kantidad 600,000 pesos aron mapalambo ang ilang proyektong kapanginabuhian gamit ang kawayan. Pinaagi sa DOST program nga gitawag og CEST kon Community Empowerment through Science and Technology. Napunduhan ang proyekto nga gitawag og Project Build, Bamboo Utilization and Innovation for Livelihood and Development
through science, technology, innovation, interventions. Pagka-Biyernes, Pebrero 20, gipahigayon ang formal nga pagtunol sa naasong pundong salapi ngadto sa Barangay Local Government Unit sa Lunas, pinagi ni Konsehal Michael Leonardo Mercado. Kinsa maoy nagrepresent ni Mayor Luz Mercado o gisaksihan ni Dr. Ramel Oy, DOST Provincial Director Epifania Basa, punong barangay sa BLGU Lunas, ingon man si Florencio Bandibas, Board Chairperson sa YESIDA. Diha sab mitambong ang mga personahe sa mga ahensyang muabag sa DOST, musuporta sa maong proyekto. Sama nila ni Maria Aurora Sabalo sa DTI, Lirma Parado, Supervising Specialist sa TISDA, o Maria Dalia Gabriana, Labor and Employment Officer sa DOLE. Nagunang katuyuan sa Project Build, mao ang pagpalig-on sa bamboo-based livelihood, pagkaplag o unsa pay laing mahimong kabag-uhan gamit sa kawayan o paglahote sa proyekto alang sa kalambuan sa komunidad. Mukabat og mga 45 hektaryas ang kalapad sa kayutaan sa Barangay Lunas nga naay kawayan. O karon nga niya na ang proyekto, giatiman na kini. Sumala pa ni YESIDA Chairperson Bandibas dihang nahinabi sa PIA. Dagang gawan sa Lunas? May plantation based sa mga sir, is na plantation na 45 hectares. 45 hectares. Tiyaw, no? Pero wala na yung sinabuan sa sa una mo doon is nagtanong ra, huwag ba tanawa o parasa. So mga wala na paano kita nga paminte. So ngayon na lang doon sa mga paminte na doon. Oo, bitaw. Sa project, so after pag nawin na sila ng project, dito po yung kapunta na ng sa mga buwan na pagkituhan na sa gana sila na. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pinalino alang sa Agenda Ha-Utso. 4th Council-wide Jamboree Tacloban, gindumarahan Boy Scouts of the Philippines. Ayon report kan Jasmine Kate Agosto had PIA Leyte. Maninang puson ang tulo ka adlaw nga pagdumarahan 4th Council-wide Jamboree nga naging higayon parahan mga kabataan han Boy Scouts of the Philippines o BSP nga maeksperiensyahan ang Jamboree samtang ginpapadukwag anira mga abilidad ha mga ginandam nga aktibidad. Maabotin 1,500 ang kabugusan nga ihap an elementary and high school students ang nagpartisiparti ka nga pampubliko nga pribado nga eskwelahan hasulodhan na pulo nga distrito han syudad han Tacloban. Sumalakan Imelda Gayas, Council Chairperson han BSP, ang nasabi nga Jamboree in ginbuhat agod mahag-id ang leadership skills, pagburubligay, pagkatitirok, ngan pagig-urusa hairaig kasitawo, nga labaw pa ha may babaruhan na klase han mga kabataan, ngan mahag-id liwatira ha pag-andam ha mga kalamidad, ngan iba pa nga mga responsibilidad ha panimalay ngan komunidad. Scouting becomes a vehicle for the students in order to encourage them to be part of the oral program, which is the development of the literacy and numeracy. Literacy and numeracy should not only be within the four walls of the classroom, but it could also be a part and outside the classroom base. It's an experience. These are lifelong learning skills which the student is going to avail and will be able to get it. Pasulodhan tulo ka adlaw, ginhagid liwatan air abilidad gamit ang camping tents, mats, ngan stoves nga pwede magamit, samtang kumo kasugbong ha aktibidad, nag-sponsor naman ang local government unit ng Tacloban, ngan Bureau of Fire Protection hin mga pagkaon, tubig ngan raffle tickets para hini nga inisyatibo. Ang Jamboree in nakag-aghat ha mga kabataan nga maging lider ha era kalugaringon nga paagi, pagdiskubre o pagkilala pa ha era mga abilidad, ngan padayon nga interes hin pag-aram komo mga scouts. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang New Agenda Ha-Otso. Haaton Ratsyada Balita yana, Ormoc City athletes mahugot ang paghagid para hapagdepensa han Corona ha Evraa 2026.
Libre nga issuance and live birth, Sanomar, death certificate, pagbubuhaton han Civil Registrar's Office, han Tacloban. DSWD nanhatag han emergency cash transfer ha mga apektado han kalamidad ha inupakan Leyte. Ini nga iba pa nga mga ratsyada hin balita, masunod na. Rasada Balita! Mahugot ang gimbubuhat nga paghag-id ha magkalain-lain nga sports sa mga atletahan Ormoc City Different Division parahan pagbubuhaton nga Evra-Amit yan nga Marso. Panuyo ang Ormoc Siglaro Elites nga maminti na ranera Corona como overall champion na Evra, kundi nera na inadaugan halima nga magkasunod-sunod nga tuig. Ikang pahanbola na Enero, naging mahugot ng pangandaman mga atleta, pinaagin concentration training para sports sugadan basketball, baseball, softball, badminton, athletics, dance sports, gymnastics, ang damo pa nga iba. Ang mga coach sa iba-ibang sport, nasa ring naging pakusog na programa, di rin nakasentro ang physical nga pag-ilob, kundi pati ha disiplina, teamwork, ng pagiging matig-a, hahuna-huna. Well, as of now, we are in the middle of our training. We started actually with our in-house concentration last Monday, and it will continue until next week. We are planning in this way such that at least at the end they will be in the utmost condition. We're talking about skills, basic stamina, and of course their game savvy. Kaapi ha paghagid ang mga atleta amo an ehersisyo, conditioning, cold water immersion, nga ginbabantayan ang nera pagkaon, pagpahuway, ng pagpadurudigon han era mental toughness. Tika nga Philippine Information Agency, para haratsada balita, ini Hidwaera Lobres, Leyte College Center, ini ang iyo Agenda 8. Rasada Balita! Apag salinurog ang nagka-36th Civil Registration Month nga bulan han Pebrero, ginlulon sa Tacloban City Civil Registrar Office ang libre nga paghatagin civil registry documents nga naglalayo niya mabuligan ng mga individual nga nagkikinahanglan ng mga dokumento sugad ang birth certificate, certificate of no marriage o Sanomar, nga death certificate para eskwelahan, trabaho, social services nga nabapangalegal nga transaksyon. Sumala ka ni Melda Roa, Head and City Civil Register Office, may ada nira libre nga pag-issue ng mga dokumento yan nga Pebrero 27. Tugang pa ni Roa, ini nga aktibidad inagpapakitahan kamahinungdanon ng civil registration, hapagtukod ng legal nga identidad ng tagsang individual, ngan pagsisiguro nga may ada hira akses sa mga programa nga binibisyuhan ng gobyerno. Kinpahayagan opisina nira padayon niya pa ng kamot na paghatagin epesyente, masasarigan ng sentro katawan nga serbisyo, uwi ng pag-obserbar ng Civil Registration Month. Tika nga Philippine Information Agency, para Ratsada Balita ini Maria Rica Montaliana, isu intern, ini ang iyo, Agenda 8. Rasada Balita! Ginpatuman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ang verifikasyon ng mga benepisyaryo ng social pension. Pinaagihan basta veripikado, mabilis ang serbisyo o BBM serbisyo ha magkalain-lain nga lugar hariyon. Sumulahan DSWD, ginbuhat ang nasabing aktibidad, base veripikahon kung nakarehistro na Philippine Identification System o PhilSys ang mga social pension beneficiaries. Lakip gihapon na proseso ang pagkuha ang ira PhilSys card number o PCN nga gagamiton ha iba pang mga programa ng serbisyo han DSWD. Ginpapahinumdum naman ang publiko nga ang BBM serbisyo diri usa nga programa hin pinansyal nga ayuda, kundi sistema base veripikahon ang record ng mga beneficiaryo, paspason ang proseso, masiguro ang seguridad han datos ngan mapakusog pa ang mga serbisyo han social protection. Tika nga Philippine Information Agency para Ratsada Balita. Ini Iris Canitas, SO Intern. Ini ang iyo Agenda 8. Rasada Balita! Gindistribuer ang Department of Social Welfare and Development o DSWD in ayuda pinansyal ilarom han ira emergency cash transfer o ECT han mga apektado nga mulupyo han inupakan Leyte han mga naglabay nga kalamidad. Dusi nga benepisyaryo kadam antika nga sektor han turismo ang nakakarawat hinbulig pinansyal katapos mawara o magubaan ira panginabuhian tungod han pagbaha ngan makusog nga hangin nga gindarahan maraot nga panahon sugad han bagyo ngan shearline. Nakakarawat hin masubra 10,000 ka pesos ang kada usahan mga benepisyaryo agud utro makatikang han ira mga nahibang nga pakabuhi.
Sumala ha DSWD, ang ECT in usa nga waray kondisyon nga bulig pinansyal nga iginhahatag dayon han mga pamilyang apektado han kalamidad. Ang ayuda in por lo menos 75% han regional minimum wage nga mga gamit han mga apektado para han pagkaon, medisina o pagpaayad han ira na guba nga balay o di man ngani otro makagtikang han ira na apektuhan nga pakabuhian. Tikang nga Philippine Information Agency Leyte para haratsada balita inihigri siya mga poro, Bipsu Intern ini an iyo, Agenda Haotso. Kalsada Balita! Opisyal nga ginpakilalahan Office of Civil Defense Region 8 ang irabag nga Regional Director ha Regional Office nga ginmarkahan hinbag nga pagkomenter ha padayon ng kanang Regional Disaster Risk Reduction and Management Initiatives. Ginpangunahan ni Regional Director Joel Erestain ang iyasyahan nga conference kumo bago nga hepehan OCDA nga naghatag hindoon kaupo ng mga regional staff sa pagtukoy at importansyahan proactive planning, community resilience ng interagency collaboration ha pagbantay ang mga kinabuhi labi na mga lugar nga madali maabot ng kalamidad. Ang bago nga OCDA Regional Director inagsaad nga pakuskon ang koordinasyon habot nga han disaster response partners nga mapadukwag ang implementasyon ng mga programa pag-anda makalamidad, pag-iban, pagbaton ng pag-recover. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para haratsada balita ini Maria Elaine Herbacio, Bipsu Intern. Ini an iyo, Agenda Haot. Kalsada Balita! Dako nga kaibanan hang kadamuhin pasyente ha mga ospital han syudad han Tacloban kapag abrihan na kumpleto ng nga Cabaluan District Health Center. Usa nga proyekto han Tacloban City District Engineering Office han DPWH. Umabot ang kantidad hini nga proyekto himasubag 24 milyones pesos nga gintikangan pagpindog ditahan 2024. Hihingita nga mas magiging harani na ang paghatag ng serbisyo medikal nga daha mga residente hilabi at tulag-ukoy han Northern Barangay han Tacloban. Ini ang makakaiban gihapon ha paghuruot han mga dagko nga ospital sugad han Eastern Visayas Medical Center ngan han Tacloban City Hospital. Lakip ka serbisyo hatag han health center amon mga primary healthcare services, mother and child care, pangonsulta panlawas, immunization sugad man medisina. Nahimumutang ang Cabaluan District Health Center a Barangay 97 Cabaluan Syudad ng Tacloban. Tika ka Philippine Information Agency para handatsada balita. Ini Angela Fernandez, work immersion student han Leyte National High School. Ini ang iyo Agenda Haotso. Kalsada Balita! Hindayawan Cooperative Development Authority 8 and PHCCI Multipurpose Cooperative tungod ang ira padayon nga pagtagada pagpauswag han mga kabataan nga napaningkamot nga ang kabataan in katatapuran nga magdudumarahan kooperatiba ha maabot nga panahon. Ang PHCCI and PC Tacloban pinaagihan KDS Laboratory Cooperative inagdumarahan Youth Engagement in Cooperative Education Forum na may tema nga Elevate Rising Together as Empowered Youth and Building the Leaders of Tomorrow ha Leyte Academic Center Hapalo, Leyte. Sumalakan CDA 8 Regional Director Venus M. Journalist ng Board of Directors Management and PHCCI sugadman mga ginikanan ng mga kabataan nga hiraan nagdadarahan papel kumo mga guardians of the legacy. Pinaagihan pagiyahan kabataan nga tuha responsable nga liderato ng masarig nga pagdumara pinansyal. Dugang pa ni journalist ngan mga batanon in may dako gihapon nga papel ha pagpadayon ngan pagbagohan sektoran kooperatiba ha pagsiguro nga iniin padayon nga marigon para hanti arabot pa nga henerasyon. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para haratsada balita ini Danaros Pineda, Pipsu Intern ini ang iyo Agenda Haot. Kalsada Balita! Kaupod nga nagdumaran Bureau of Internal Revenue Eastern Visayas sa Nationwide Simultaneous Council Help Assist Taxpayers o CHAT Day. Hausa nga shopping mall sa syudad ng Tacloban, didaan Lunes, Pebrero 23. Pinangunahan ni Revenue District Officer Rizalina Estrada han BIR Regional District Office 88 ang pag-inspeksyon han mga establishmento sa Kuban Mall. Nanigin kahupang ang mga tag-adahan negosyo ng establishmento kapehinan era pagsunod ang kaangayan ng pagbayad han buwis. Sumala kan Estrada ang chat day in kaparte han kanan ahensya. Mas haluag nga digital transformation program na nunuyo na nadukwag ang serbisyo para han mga magbubuwis. Pinaagi ang pagpahilapad ang online platforms para hang komunikasyon. Iniingatan ng BIR na maging mas madali, maabot, epektibo ngan klaro ang era serbisyo.
Ang personal nga pakighampang ang mga BIR personnel direkta mga negosyante ang agon mailatag ang mas espesyante nga proseso ang pagbayad ang mga buwis. Ngan mabatuhon ang common nga mga pamakiana kabahin ang pagrehistro, pag-file in mga returns, ngan iba pa nga mapamaagi ang pagbayad han kaburugisan. Namon mga taxpayer, we are partners in nation building and inubulig na aking pagbayad ng mga buwis kinahanglan nato para nato ang ekonomiya para for our nation. We encourage you to pay your taxes, correct taxes on time, katapos we encourage you also pag-comply kitahan mga requirements para ma-avoid natin ang penalties. Kung may da ka mo mga pakiana, may da ka mo diri na intindihan parte ng taxation, anytime you are welcome to visit our office. Na mo kami yung mga assistant, matutuhain ang dapat mapatuan ko. Ika nga Philippine Information Agency Leyte para haratsada balita inhihi Phileas James M. Catada, Work Immersion Student han Leyte National High School, ini ang EU Agenda A8. Rasada Balita! Nahimo ang Department of the Interior and Local Government in usa nga manundanan nga proyekto ilaro man support to Barangay Development Program o Barangay San Vicente Matag-Ob Leyte. Ginbisita pala di Maya ang Dejo Leyte, Project Development and Management Unit, and Water System Project hanasabi nga barangay nga ginihingita makakahatag induro diretso nga talawas nga supply hin tubig sobra 2,000 nga mga residente. Ang inisyatibo in may panuyo nga mapadukwag ang pag-supply hin tubig para han kada tag sa panimalay pinaagi ang level 3 water system nga napagpahaluag ang next-sister nga level 3 potable water supply system. At SBDP in programa nga nakalinyahan kan Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. pagkomiteran pankamurayawan hanbugos nga katawhan ng exclusive development para mga komunidad. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para harat sa balita. Ini Maria Cristel Reposar, Dipso Intern. Ini an iyo, Agenda 8. News and Information Center! News and Information Center, NMP bumulig ha International Maritime Organization, Maritime Leaders pagsuporta para future ready seafarers. PBBM gimpahaluag ang LGSF para punduhan ng bugas, kritikal nga mga proyekto pan-infrastruktura. Tika nga News and Information Center aadihin ni Lupido han PA Eastern Visayas. News and Information Center! Binulig ang International Maritime Organization o IMO ang National Maritime Polytechnic o NMP o sa regional forum bahin han epektibo nga pagpatuman ang standards of training, certification yung watchkeeping convention and code nga ginbuhat tidad February 17 to 19, 2026. Ang forum in pinanagbalayan han IMO kasugbong ang gobernohan Pilipinas, pinaagyan Maritime Industry Authority hati mga navigating change, regional action on STCW compliance. Ang aktibidad inapihan han mga regulator, training institutions ngan industry stakeholders agud mabaton ang mga ayat nga nabutho ngan makahatag hin mga reforma ha maritime education ngan training. Lakip nga ginhimang rawan dinhi ang panguna nga mga isyu upod na ang training han seafarers para han paggamit han alternative fuels, gender responsive maritime governance ngan iba pa nga updates ngan developments ha maritime education and training. Sumat nasyonal ginpahaluag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang sakopan Local Government Support Fund o LGSF agud mas mapadig-on ang panguna nga mga programa lakip na dinhi ang kadugangan nga bulig ha bugas, pagpaupay han mga classroom, pagparig-on han mga inisyatibo ha disaster preparedness ngan pagpaupay han critical nga mga infrastruktura sugad han mga sistema ha enerhiya nga supply han tubig. Haya mensahe di dahan paglansar han sa bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang nga inisyatibo ginbuhat sa Malacañang Palace di dahan Lunes, Pebrero 23, otro gindigunan ni Presidente Marcos Jr. ang iya panindugan nga siguruhon nga ang kada sintabo nga punduhan nasod in gingagastos sin eksakto ha mga programa nga may direkta nga benepisyo ha mga Pilipino. Haharo 58 bilyones pesos nga ginagahin ha LGSF para
para yan na tuig, siringan presidente nga masobra 5 milyones na pamilya ang nakatalaan makakarawat hintag sa 60 kilos hin bugas. Makakatanggap ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan kada taon. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Sisikapin na magdagdag ng mga medical equipment upang maging mas abot kamay ang serbisyong medikal. Gintagan gihapon doon ang presidente ang pagpakusugan disaster preparedness, pinaagihan pagtindog hin mga multipurpose hall nga sports facilities nga pwede gihapon magserbi como evacuation centers. So suportahan gihapon ang LGSF and farm to market roads ng local road networks agud mas nga maging epesyente nga mas matipid ang komersyo para mga magparaligya nga man maralip. Makakabuli gihapon ang LGSF sa pagpaupayhan mga water supply system o electrification project sa bugos na nasod agud masiguro ang mas maupay nga akses han molupyo ang malinis nga tubig nga talwas nga mga komunidad labi na kon gabi. Tikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini hinil dalit dupido ngan ini ang iyo agenda ka-8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon han mga tambal o paglikay han mga magkalain-laing nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Mayong oras mga kaigsunan, sa karong edisyon sa atong Istoryang Panlawas, atong hisgutan ang dengue fever o ang kahimtang niini sa Eastern Visayas ug sa tibuok Pilipinas. Ako si John Aaron Tambis. Ang dengue nagpabiling hulga sa Panlawas, publiko labi na sa karong tig-ulan. Busa pa dahil na pag-monitor sa mga health authorities, ako si Karen Chan Villasquina. Mayong adlaw Pilipinas, padayon ang ginabantayan sa Department of Health ang dengue sa nasod tungod sa pag-usab-usab sa kaso matag tuig. Sumala sa DOH surveillance update nga giulat sa Philippine News Agency sa unang mga semana sa 2026, kapin 7,400 dengue cases ang naitala sa tibuok Pilipinas. Kini mas ubos og kapin 70% kumpara sa parehas nga panahon sa 2025 nga milapas sa 25,000 ka kaso. Sa tibuok 2025, nakarecord ang nasod og labaw sa 120,000 dengue cases nga nagpakita nga ang dengue nagpabiling seryosong public health concern. Sa Region 8 o Eastern Visayas, sumala sa DOH Eastern Visayas Surveillance Reports, nagka-record og 3,842 dengue cases sa 2025 kumpara sa 2,176 ka kaso sa 2024. Sa unang mga semana sa 2026, kapin 300 ka kaso ang naitala sa rehiyon. Bisan ubos kini kay sa miaging tuig, padayon gyapon ang alerto tungod sa seasonal surge panahon sa tag-ulan. Ang dengue ipasa pinaagi sa kagat sa Aedes aegypti nga lamok nga motubo sa mga natigom nga tubig sulod ug palibot sa panimalay. Ang kasagarang sintomas nagtakip sa kalit nga taas nga hilanat, sakit sa ulo, kasakit sa likod sa mata, kasakit sa lawas ug lutahan, kapoy ug pantal. Sa grabe nga kaso, mahimong adungan ay pagdugo ug kusog nga kasakit sa tiyan nga nanginahanglan dayon og medikal nga pag-atiman. Sumala sa World Health Organization, ang dengue endemic sa Pilipinas ug kasagarang musaka ang kaso panahon tig-ulan tungod sa pagdamo sa lugar nga matiguman sa tubig. Ginaawhag ang Department of Health ang publiko sa Eastern Visayas ug tibuok nasod nga magtinabangay sa pagpugong sa dengue. Importante ang paglimpyo sa palibot, pagwagtang sa mga butang na mahimong tiguman sa tubig, ug pagtatlog sa mga sudlanan sa tubig, ang paggamit og mosquito repellent ug pagsulog ug panapton nga nagtabon sa panit makatabang sa pagpanalipot batok sa kagat sa lamok. Kinahanglan usab sayo pagpakonsulta sa health center kung hilanat mulapas og duha ka adlaw aron malikayan ang komplikasyon. Ang tukmang impormasyon, disiplina sa panlawas o kooperasyon sa komunidad mao gihapon ang pinakamaayong dispensa batok sa dengue. Dapat limpyo ang palibot aron malikayan ang dengue. Gikan sa Philippine Information Agency, ako si Karen Jan Villasquina. Ug ako si John Aaron Tambis. Kini ang inyong Agenda 8. Sumat panahon. Magpapabilin nga makakapikto han kahimtangan panahon sa northeast monsoon o amihan nga haluson nga parte han nasod. Samtang ang easterlies naman ang magpapabilin ha Visayas nga Mindanao area. Sumalan pag-asa
darahan Easterlis na experiensyan han Mindanao, Eastern Visayas, Palawan, Albay, Sorsogon ug Masbate. Madag-umon nga kalangitan nga may kalat-kalat nga pag-uuran kan pagdalugdog tungod han pag-uran at sinirangan durot han Easterlis. May iban-ibanan ang pag-uuran mahitungod han Easterlis. Kundi makaka-experience sa paghihapon ini ay ibang nga mga adlaw durante han semana. Anamihan o northeast monsoon amo ang magkot nga mamara nga hangin nga matikang hanorte sinirangan. Samtang ang Easterlis amo ang hangin nga nahuyop tika nga sinirangan ngadto ha katumdan. Nga kasagaran ha mga rehiyon tungod han Ecuador han kalibutan iniin komon nga nahuyuhoy ngani nasod hasuga dinhi nga mga bulan. Sika nga Weather Bureau at Philippine Information Agency Eastern Visayas, kini Hirubin Miñano, ini ang iyong agenda, outso. Chika, Torreya, nagibaba din nga agenda 8. Maubay nga adlaw ng inyong mga kasangkayan. Ahad binaliwatan ni Daraga nga ulitawo. Malibayon nga mahiyong-hiyong Rod Brian kun aga. Bega ko nagsisisirong na. Magahatag nga nakakaliaw, nakakagaan nga Chika, Torreya, nga iba pa nga magdadaring lipay sa iyong adlaw. Ikaumpat nga 3-day council-wide jamboree gindumara ang Northern Tacloban City National High School with the theme Adult and Adventure, Building Skills, Peace, and Growth through Scouting. Igipagkita ang Boy Scouts ang importansya ang council-wide jamboree amon pagkaurusa, pagmurubligay, ng kadugangan, hintinaadman, ng kakayanan. Tikan man ang magkaduro nila inis kailangan ng pamatasan ng mga Boy Scouts waray paging kausa para diri hirang magkaurusa o magburublig ang mga trabahoon hayra campground. Waray arte ng puro nga pagbulig ang ginbuhat ang mga Boy Scout hayra kasi Boy Scout. Nagburublig liwat hira magtukdaw hatun era mga tents nga may magkaduro nila in na color nga nakaghatag hinarayhak hayra campground. Bisan higlaronghan mapaso nga adlaw mahuot nga sitwasyon ng malagay nga agianan makikita lagi hapon ang enjoyment ang kabataan. May nagmumulay, nagdadaro-dalagan, namamasyad ang campus, nag-aayad ang tent nga nagkakatatawa. Agi hini nga scouting, nakagstabilisar ang mga Boy Scouts hinka magsangkay. Pagtapod, kinadman ng paghigugma kada usa. Sugad man ang mga organizer, teachers, ng scout leaders. I would just love to say that I love scouting and see you there. Thank you. Ang council-wide jamboree inagdarahin libay ng kinaadman nga diri matatadaan masuludhan classrooms. Nagtutboli wat ini ang mga Boy Scouts sa pagsulbar ng mga problema ng mga kakayahan nga ira madadara nga dayton ira pagsulig. Nagtutdog hapin niya kabataan diri habat hitawo o pagbulig. Nagtutuli wat ini ira nga maging independent, madiskarte ngan mahibaro hayra sarili nga pamaagi. Ini nga event ay nagpatunay nga diri law pwede ha gadgets, panimalay o sulod ng eskwelahan mag-enjoy ang kabataan kundi ang mga aktibidades sa gawasan panimalay nga eskwelahan. Tinood god nga araw meets adventure. The Scouts really did build skills, peace, and growth through scouting. Kapanahon kung diin ang kabataan in gadgets ang kinaptan o hinaraan para pag-arangan entertainment, ang mga Boy Scouts naman ingin patunayan nga posible lagi hapon mag-enjoy, relax, ngan mahibaro, pinaagan nila council-wide jamboree o hagawas ng mga aktibidades. Salit aton aghaton na naton mga kabataan nga bumulig hansuga din ng mga event. Tara, mag-scouting kita! Ako si Rod Brian Gimba para Chika sa Revia ngan iba pa. Ini ang iyo agenda 8. FYI, for your information, maaram ka ba nga kung ano sa nga tao dire-rehistrado sa Civil Registrar's Office waray iya opisyal na live birth certificate?
Ini ay makuri nga kahimtang hilabi hatak na hin mga legal or public transaction ha pribado man o ha gobyerno nga mag-aarop hin opisyal nga pangilalaan hin usa nga molupyo. Po, Pamela Villacortes. Yan na nga edisyon for your info, atong panghingadayan ang Act No. 3753 o Civil Registration Law na naglalarang pagkamayada civil register ha kada lugar dinhi ha Pilipinas. Ako ay Feby Dinalo. Padayon nga ginpapakasughan Pilipinas ang era sistema han pagparehistro sibil pinaagi han pagtatuman han Civil Registration Law nga formal nga kilala como Act No. 3753. Ginhimo agon nga magtukod hin pareho nga sistema para han pag-record han importante nga mga panhitabo, sugad han katawo, pag-asawa, pagkamatay, ngan iba pa nga mga milestones sa kinabuhi na kinahanglan magparehistro. Ini nga mga civil registry documents ay nagsiserbi como panguna nga pamatuod han pangilalaan, katulinan, sibil nga kahimtang nga nasyonalidad. Ngan, importante han pag-angkon hin edukasyon, trabaho, serbisyo panlawas, ngan mga programa hin panalipod ha sosyedad. Hailarom han balaod ang local civil registry offices yung gintutuinan pag-record nga pagbantay han mga dokumento han civil registry. Sampang, ang Philippine Statistics Authority in nagsiservi como sentro nga repository han civil registry records ha bugos nga nasod. Ang kaimportante han mga civil registry documents yung gintatagan naton hin-highlight yan na nga bulan ha Pebrero sano igsalin urog ang 36 Civil Registration Month. Sumala han mga buhatan ng civil registrar ang sibil niya pagparehistro ang may da importante nga bahin na pagdumara, pagplano ng pagpanalipod han mga katungod han tagsa nga tawo. Ang eksakto nga napapanahon niya pagrehistro han mga importante nga mga panhitabo nagsuporta han nasudnon nga estadistika. Nagpapahibarohan palisiya han publiko nga nagsisiguro nga bugos nga magamitan ang mga tumingnungnong ang ira legal nga mga katungod. Kasumpay han civil registration law ang mga ahensya han gobyerno ang padayon nga nagpapadukwag hin mga kampanya hin pagpahibaro han publiko agod han aghaton han eksakto nga panahon nga pagrehistro nga para maging mas madali maabot ang mga serbisyo han rehistro sibil. Partikular nga naampuhan mga marginalized ngan kulang hin serbisyo nga mga komunidad. Ginotro han mga otoridad nga ang makusog ngan epektibo nga sistema ang pagrehistro han sibil nga fundamental para han pagtindog han nasod. Mahitungod nga ini ang nag-uundong han katungod han kada Pilipino han usa nga legal nga panginalaan ikang hiya katawo ipaunhat. Kung may natawo ang kag-anak ang hospital, kartera ang magre-report sa civil register. Kung may mag-asawa, ang mag-asawa mag-a-apply hin lisensya ha pag-asawa. Kung may namatay, ang pamilya magsusumite hin sertipiko han kamatayon. Kahuman han pagrehistro, pwede na makuha ang sertipikado nga kopya para magamit sa iba pa nga transaksyon. Sanglit, importante nga mahibaro kita hini kung may bago nga natawo, irehistro dayon. Kung may kasal, siguraduhon na legal nga marehistro. Kung may namatay, kinahanglan may opisyal nga record pinaagi hini nga mga papeles. Mas magiging hapsay ang iyong mga transaksyon sa gobyerno ngan mas masisiguro ang iyong mga katungod como Pilipino. Maging mabinantayon yan hibaro ang mga balaod nga nagpapanalipod han iyo komunidad. Ang responsable nga pagrehistro sa Civil Registry Office nagtitikang hamay ada impormasyon nga mga tuminungno. For the love of law and public service, ako Feby Dinalo. Ngan, ko naman Pamela Villacortes. LNU interns han Philippine Information Agency, Eastern Visayas. FYI, for your info, ini ang iyo agenda ha 8. FYI, for your information. Gintikangan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbukalas han Local Government Support Fund o LGSF como kaparte han ginpakusog nga ayuda ang national government ngadto ha mga LGUs. Hapanahon nga padayon ang pag-atubang han mga komunidad hinlain-lain nga mga ayat
tikang hakakablasan, mga kalamidad, kakulangan ha infrastruktura, kutob ha pagkinahanglan ha mga serbisyo sosyal na papanahon nga mahinungdanon ini nga pondo. Ang LGSF hindi rila simple nga ayuda pinansyal, ini in konkreto nga pagkilala ang importante nga papel han mga lokal nga gobyerno kumo una ngan temprano nga nabaton han panginahanglan han katawhan. Ang mga LGU manggod an una ngan maaram ngan tinuod nga kahimtang han iragin sakupan, iraan una nga nahibabaro kun may naheros na katulay, kinahanglan ay doon, barangay health center nga kulang hin mga gamit, ngan ang mga pamilya nga nagkikinahanglan hin bulig ha oras hin mga remalaso. Ipinaagi han LGSF, ang LGU ibayada ka home para gumios hin mas madagmit ngan angay ha ira kahimtang. Labaw hinik ang pundo, tulay, agod ipatuman ang mga proyekto nga maihan ang ginihingyap ang mga katawhan, ilabi na ang mga barangay nga tayaw, nga mga lugar sugad nala ang mga kalsada, eskwelahan, pasilidad, panlawas, nganda mo pa nga mga programa. Pero dungan han pagbasya hini nga pondo, ang dako nga responsibilidad. Kinahanglan siguradoon ang lokal nga mga opisyal nga kutob ha katapusan nga sentimo in mahingangad to han gintudlok nga proyekto ngan ungod nga matatagamtaman han mga mulupyo. Importante ang abre hingpit nga plano nga aktibo nga publikanay han gobyerno ngan mga mulupyo agud maibitaran ang mga anomalya ngan masigurado ang maiha nga epekto han nasabi nga mga programa. Ang Local Government Support Fund, hindi rila istoryahon parte budget, ininhimang raw parte ha pagtapod. Pagtapod, han labaw nga panggobyernohan, han kapas han mga LGUs, nga nang pagtapod han mga mulupyo han tinuod nga serbisyo han iratag sa LGU. Kung makagamit hiniksakto ngan may integridad, ang LGSF in pwede maging susi in mas inklusibo ngan mabakod nga pagdukwag han kada lugar, abot pati ang kateriutiwan han nasod. Para ni editorial, ako Herayan Arinto, ini ang iyong agenda ha-also. Iyo palahin batian ang pinakauri nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damo ng salamat ang iyo pag-upod haamon hini nga edisyon. Kami magpapabiling nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han riyon. Hasta sunod ngay gayon, ini ang iyo Agenda Ha-also Year 2. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haus, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasubong ang gobyerno para ha kuswagan han panginabuhi han mga mulupyo tugtog ha sunod gayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo agenda. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga department